Hindi nawawala ng pag-asa si Super Grandmaster Wesley So sa ika-4 po, play-in 4 dito po sa Chess.com Open 2026 na kung makakapasok siya sa top 2, papasok siya sa Grand Finals na kung saan nandun sila world number 1 Magnus Carlsen at iba pang malalakas na player sa buong mundo. Ano kaya ang nangyari? I-analyze po natin ang dalawang malakasang laban niya pero bago yan, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload, hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play and mate in 2 moves mga kamatsas. Congratulations po sa mga nakakita. Ito ang tamang tira. Queen H4 kahit anong gawin ng black. Kahit itulak yan, check, matchas. Tinulak ang dipon, long shot nga lang. Check. Pero matchas pa rin. Ayun. Download na po kayo. Free lang ang paggawa ng account dito. Tuloy-tuloy lang po kayo sa pag-solve dito at paglalaro sa Internet Chess Club application. Okay. Simulan na kagad natin mga kamatsas. Black dito si Wesley kay Super Grandmaster, taga Espanya, David Anton. Ayan. Sige po. Ang ginawa dito ni David, nag-E4. E6 si Wesley. French defense. Aba, makunat. D4, D5, Knight C3, at nag-Bishop B4. Okay, pa-classical or pa-winaware na ito. Nag-winaware. Pumasok po sa winaware variation ng French. C5, syempre, yan talaga ang pagkakilanlan ng French. Yung nag-C5, early pressure kagad para basagin ang sentro, at nag-A3 para ma-neutralize kagad ang nang iilang na malakas na pin na bishop, at kinapture na po ni Wesley, takes, at nag-knight E7. O yun, kahit pa paano may double pawn at knight E7 para makapag-castling na, at nag-H4. Ayan ang medyo kakaiba. Ito yung masasabing rapid variation mga kamatsas. Kasi po, sa opening kasi na preparation, may pang long game, may pang rapid, at dapat may pang blitz variation. Hatiin nyo po sa 3, iba-ibang tema yon. Dapat may pang long game kayo, yung talagang solidan, pang-isipan ng matagal. Pagka rapid naman, kahit pa paano may elements of surprise, at lalo na pag blitz, dapat masurpresa kagad ang mga linya para makain sa oras ang kalaban. Ito pong H4 ay masasabing rapid variation ni Anton. Kasi dito po, para sa opening theory, Queen G4 ang madalas dito. Pangalawa yung Knight F3. Pero itong pangatlo, interesting. Pero bookline pa rin yan. At para po sa inyong kaalaman mga kamatsas, bagamat libre yung pawn sa C5, hindi kinakapture yan na konting kaalaman lang po kasi magku-Queen A5. Madali lang po maunawa, mababawi kagad yan. Plus, punit pa ang sentro ng puti. Kaya hindi po pinapansin yan kahit nakahang na libre ang pawn sa C5 ng black. Okay? Balik po tayo. Sa H4 at nag-Queen C7, okay? Para may timing na kakapture dun mamaya. Takes, imagine niyo po, tapos may mga check-check doon. Nag-H5. Pa, kakaiba to ha. H5, dinire-diretso. Bookline pa ba ito? Bookline pa. Parang ngayon ko lang napansin itong ganitong linya, no? Nag-H6 naman. Okay. Ako po mismo ay may tanong dito. Kasi kaya nag-H6 si Wesley para pigilan po ang puti na gagapang. Mag-H6 kasi yan, sasamantalahin ng puti yan eh. Ipopon wedge kung tawagin, ano? Pero dito tayo mga kamatsas, ano? Kung ako naman ang titira ng black, bakit kaya hindi pwede itong C takes D4? Ano gagawin? C takes D4, C takes D4, gaganon. Check, yan ang nasa isip ko na syempre, pag bishop, makukuha tong pawn sa D4, madidisconnect ang queen sa pagkakadepensa. Kung gagalaw naman ang king, kain naman yung tore, pangit naman, lalong napakapangit. O, pwede kaya to? Ang tira ito, pag kinapture ito, magda knight F3, talagang pagambit yung isang pawn. Okay, halimbawa, mag-queen E4 check, bishop E2. Tapos kapag gumanito, mag-rook H4. Naku po, mamamatchas ang queen. Pag pumunta dito, may bishop D3, aray ko. Matchas ang queen. Long lights, kulong mga kamatchas. Ayun. At least po ay naunawa na natin. O, ayan. Balik tayo. Kaya dito ang ginawa ni Wesley, hindi siya napukaw, kainin nyo, nag-H6 na lang siya para pigilan yung papagapang na H6 ng puti. At nag-rook H3, ayun. Sa katinimingan na solusyonan yung paparating na CD4, CD4, and Queen C3 check. So yung rook H3, pang support sa C3 square. Pero yun nga lang, syempre, na-compromise yung king na paano magkakasling yan, yung tore nagalaw na. Tingnan natin. Nag B6 lang, simple lang si Wesley.
Ano plano gaganon? Bishop A6 para maipalit yon. Queen G4. Ayun na po, inatake na yung pawn G7, nag-rook G8. Siyempre, hindi pwede yung kakasling lang. May kain doon sa H6 eh. Bawal na bawal yun. Paki-imagine nyo po, no? Kaya rook G8 lang, depensa, at yung king hindi na makapag-castling. Pero natural naman po yan sa French defense kasi sa French ang pagkakilanlan niyan, napakalakas po ng shield niyan sa sentro. Kaya yung kung may depensa na hindi nagka-castling French yun, pwede. Kasi matibay talaga ang center pawns niyan. Nag-A4 naman. Ano plano ng A4? Mag-A5. So bookline pa po ito. May record pang nakatala. Nag-Bishop A6. Okay, hinamon na ni Wesley. Ang good bishop. Good to eh. Ito bad. No? Kasi nakatago sa ilalim. Passive pa eh. Bishop B5 check. At okay, bookline pa. Aba! Takes. Okay. Kumapture sa D4 at dyan po nagkahiwalay. At para po sa inyong impormasyon, para sa inyong kaalaman mga kamatyas, etong posisyon na to exactly naging laro pa rin ni Anton sa noong 2023. Yan 3 years ago. Ang tinira po ni Bartosz Soko, Super GM din yun, ang ginawa po ay Knight D7. Grabe, inulit ni Wesley. Siguro alam ni Wesley, laro ni pinagandaan niya, laro ni Anton. May binago lang siya, may pinihit lang siyang konti. Ibig sabihin, lalo na si Anton, aware na aware siya. Laro niya to eh. Pero ang ipinihit ng kaunti ni Wesley, binago niya, kain na this time. Hindi na Knight D7, 3 years ago. Okay? At nag-CD4, Queen C4. O kala ko kasi may check eh, no? Paano kung kainin yun? O, teka muna mga kamatyas ha. Queen C4 ang idea ni Wesley para pitasin niya yung pawn sa B5. Pero, bakit hindi idiretso na yung pawn sa C2 kainin kagad libre? Magda Knight E2 lang daw. Okay, pero pwede naman kainin yung nga lang Knight E2 tapos parang tipong may rook C3 threat na aatakihin yung queen tapos may mga check doon mamaya. Yun, medyo magulo din. Kumbaga, pamain ni Anton na kunin yun. Pero nag-Queen C4 lang si Wesley, di niya pinansin. Ito ang kuntirya niya, yung pawn B5, Knight E2, Queen takes B5. So lumalabas, 1 pawn up clear na, no? Bishop A3. Ayun, para mangilang. I-activate ang bishop, may pressure sa diagonal na yan, pero binadmoban po ng computer. Pero kung ako po yung mag-a-assist dito na popormahan ako dito, malakas ang dating para sa akin, Pero kung accurate naman ang pag-uusapan, ang gusto po ng computer ay Rook B3, Queen F4, at Rook F3. Ayun, para atakihin yung pawn F7. Yun ang kukuntiryahin ng computer. Kung computer ang titira, mga kamatyas. O, balik tayo sa Bishop A3 na tinira ni Anton at nag-Knight BC6. Develop lang. Nag-C3. Ayan, para pagtibayin ang, especially yung D4 pawn. Pero mga kamatyas, bad move na naman sa engine. Dapat daw ang tira, kainin na yon. Bishop takes or Queen F4, Rook B3. Yan po ang mga pagpipiliang choices na malakas. Siyempre, computer ang tumira. Stockfish. O balik tayo mga kamatyas sa C3 na ginawa. Nag-Queen A4 si Wesley. Okay, nangiilang, nakapin. Queen F4, naihabol na. Naihabol na po ni Anton. Ayun na, target na yung pawn F7. Knight A5, plano magda Knight A4 para atakihin yung bishop. Nag-Rook F3, ayun na nga po, tinarget na. Rook F8, force move naman yan to protect, no? At nag-Queen H4. Nako, Salbahiski, kakainin yung Knight, threatening matchas. Dalawa po nakatutok dyan. Nag-Knight E C6 at binigyan naman ng bad move ang tira na yan mga kamatyas. Dapat daw po ang tira, correct play, Queen D7. Baba lang, simplihan lang ng suporta yung Knight. Yun nga lang, parang ang hirap gawin ito. Kasi ipinasubo doon, tapos ibabalik ng parang umatras lang ng, nasa ng purpose ng Queen. So yun ang minsan mahirap i-break sa atin mga kamatyas. Yung may ginawa tayong plano, tapos parang i-break mo sa sarili mo rin. Parang mahirap tanggapin kung minsan, kaya hindi matamaan ng human side yung computer move O yan, parang nga sa isip ni Wesley na pasubo na, go na. Knight E6, hindi pa naman makapture po yung Knight kasi naka-pin yung tore.
nag-Queen G4. Ayun. Pagtira ng Queen G4, kitang-kita po, dalawang question mark, blunderacious ang ibig sabihin. Tinarget ni Anton ang pawn sa G7. Pero, teka muna, correct play, Bishop B2. Ayun. Okay, itiret yung Queen, Knight F4, at Queen F4. Yan po ang mga genius na dapat gawin. Pero, nag-Queen G4, ayun mga kamatsa. Sige po, ay hindi nakita. Naku. O pero sige, bagamat di nakita ni Wesley yung dapat gawin, baka masulyapan nyo mga kamatsas. Ano sa palagay nyo ang hatol dito sa queen move na to at lumabas ang brilliancy or brilliant move ng black? Hindi napansin ni Wesley yun. Paki-ispatan nyo po mga kamatsas. Tutuloy kagad natin sa ilang sandali lamang. Start. Maraming salamat po mga kamatsas and congrats sa mga nakakita. Knight takes E5. Hindi nakita ni Wesley yung simple tactic, ano? Yun, double, oh. Hindi po pwedeng capturein. Ay, lilipad ang queen. Ayun, oh. Iiwas na lang ang queen dyan. Sa ganyan, kakainin yun. O, ito po continuation. Queen takes G7, knight takes rook, takes, and castling queenside. Na dito, hindi pa rin nga makain-kain kasi nga nakapin. Oo nga, no? Oo nga, no? Pero ewan ko lang mga kamatsas, siyempre may elements of pressure. Kaya siguro hindi nakita ni Wesley, pero sayang pa rin. Meron na kasi siyang mabilis na suwabe, no? Pang-swabihan kagad yun, no? Pang-hatol kagad sa blunderacious na Queen G4. Pero balik tayo mga kamatsas. Ang ginawa kasi ni Wesley, nag-Knight C4 siya. Ito yung gusto niyang gipitin yung bishop. Dahil nga, ayun, may pin. Nag-bishop B2. Para matret yung queen. Ayun, nakita rin ni Wesley, mga kamatsas, na ihabol. Yun nga lang, parang may kulang na. Queen G3. Ayun lang. Yun laing. Bakit ganun ang naging decision? Persado na daw po kasi itong kainin eh. Kain sabay kain. O at least, yung pawn lang ang napingas, hindi naman quality down. Mangyari, ang pinili ni AGM Anton, ang pinili niya, yung quality siya. Kinain lang ang tori ng buong buo. Takes. Sabay iwas ng queen. Parang walang kabuhay-buhay yung naging dito, naging choice ni GM Anton, ano. So threat pa yung bishop. Bishop A3 threat, knight E7. Tinakpan ulit ng knight. Queen takes G7 na. At nag-rook G8. Ayun, okay. Okay, pero sinadya ni Wesley yan, pakainin ng pawns. At nag-knight F5. Kwentado ito, mga kamatsas, pagka ganito. Queen F6 para hindi makatakbo ng castling. Kasi pag nakapag-castling dito ang black, ma-activate na yung tore, ibang usapan yon. Malakas na ang black doon. Pero dito, Queen F6, may balakid, di pwede mag-castling. Nag-rook G7. Yun lang. Anong tira yan? Bakit gumanon? Ano yun? Ano kaya yung tira na yun? Ha? Rook G7? Bakit? Baka na mouse sleep? Hindi kaya na mouse sleep? Hindi. Bakit kaya? Anong purpose nito? Rook G7? Parang walang purpose. Ayan, nauubusan tuloy ako ng boses eh. Baka dun pupunta? Naguluhan akong bigla dun ah. Walang ibang tira talaga. Rook G7 ang ginawa. Pero correct move po mga kamatsas, accurate, Queen D3. Ayan. Gusto ng computer, nga, powerful ito. Wala namang dapat ikabahala sa paparating na may threatening matches dyan. Anytime naman may knight naman mga kamatsas. So Queen D3 ang powerful na talagang nakaka-pressure. Tapos may threatening Queen takes F3. Yan ang pressure talaga, na pressure giving move. Pero balik tayo mga kamatsas sa Rook G7, na good move ba? Ay hindi pala, bad move din pala, Knight G3. Dapat naman daw ang tira dito is King to D2. Para walang Queen D3. King D2 ang solution. Okay. Pero dahil nag-Knight G3, ang plano ni Anton ay tanggalin ang Knight para makuha yung Rook sa G7. At dito po, natumbukan naman ni Wesley ang napakagandang follow-up move. Queen D3. Naihabol yung Queen D3 na yan. Na hindi pwedeng capturein yung knight kasi may matchas kagad. Instantly, matchas.
Tapos may threatening queen takes pa, ang daming paparating. Mga kamatsas, ano? Nag-bishop b4, syempre, vital na suportahan yan. At nag-queen takes f3 lang. Okay, namitas muna. So pagkakainin ito, may check pa rin doon talaga eh. Nag-h6 muna. Ayun mga kamatsas. Sige po, sa pangalawang pagkakataon, this time papasel ko naman sa inyo uli. Natamaan ni Wesley, ano kaya yung natumbukan niyang good move sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin uli. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook takes knight. Kainin na pala yan. Takes. King D1. Queen G1 check. Yan ang mabigat. Nakuha yung tore. Teka muna, kasi kung kukunin yung tore, may check din doon. Angat. May kain din doon. Kaya ginawa ni Wesley, chumek muna doon. Okay, kasi may panabay pala. May panabay din eh. Kuha tore, kuha din to eh. King B3, sinimplihan lang. Yan ang practical approach na dapat nating matutunan, mga kamatsas. No, hindi yung parang hayok na hayok tayo. Kuha yung tore, kaso may check nga eh, may panabay, kuha din tore mo eh. So, gusto ni Wesley malinis, no? Ang kanyang atake. O, queen takes, tinanggal lang muna yung panggulo. So, wala pa ring check, kontrolado lahat. Nag-queen e5. Syempre po, hindi nalalaban dito ng palitan. Grabe naman, parang suicide ang gagawin ng puti dito kung kakainin pa yung queen. So, kailangan manatiling may queen para may panggulo kahit papaano, no? Papasok dito, deliver ng mga check-check. So, may mga pang-ilang na nakakagulo. Nag-king d7 para masolve ang problema na papasok ang queen para makagulo. Yun ang kailangang matutunan natin, mga kamatsas. Ano? Grabe, wala na. Dumesperate na ng gulo. Grabe, nagwala bigla, oh. Kinain, pasok. Kaysa naman sa wala na eh. Nanggulo na lang pero walang tatamaan. Kitang-kita naman parang kakapusin talaga eh. So check dito, no. Habol dito perpetual check hangga't maaari eh. Pero sa isang banda, parang ang layo ng queen. So paano sosolusyonan yung mga gulo-gulo check? Parang ang hirap pa rin, ano. Nag-queen h8. Check. Queen b5 check. Harang, check ulit. Harang, check. Gumanon. Ayun, kasi kung check dito, may ganon. Check dito, ganon. Okay. Hanggang sa makapagtago. Okay, mauubusan ng check. Pag check dito, kakapusin. Sige nga, subukan nga natin. Para naguguluhan ako. Check. King B8 muna. Okay. Dito, ayun, mauubusan ng check. Kung check dito, wala, kakainin lang yan eh. Nakapin yung queen, no? Ayun po mga kamatsas, so dito wala na. Tatapos tatakbo na yung queen dyan hanggang sa mayakap na yung black king. Kailangan kasi makayakap, otherwise manggugulo talaga ng perpetual check dito. Last chances eh. So bishop a5, tineret ang tore, nag-rook b7, ayun. Obligadong iharang ang bishop at nag-king b8. Makita nyo, ganda ng depensa ni Wesley, no? Ganda ng depensa, oh. Walang ka-check-check sa kanya, oh. Nag-king a4 at yakap. Yan, no? Nakapalupot na, naka-reinforce na, no? Reinforcement dumating na. At dito po, nahalata ni Anton na wala na. Yung sacrifice piece niya, walang kapalit. Kinapos, 10 bits, kung tawagin, bitin ang atake, ni-resign na po. Bakit? Wala na. Wesley So technique, queen c4 check. Puwersahin ng i-queen to queen. Okay, wag muna kayong aalis mga kamatsas. Lipat tayo sa isang madiinang malakasang laban pa. And bago tayo mag-analyze sa pangalawa, don't forget to subscribe this channel mga kamatsas. Lambing lang po, marami pang nakakapanood. Hindi pa nakakapag-subscribe, baka nakakalimutan lang pong i-click ang subscribe button and yung notification bell all. Okay, lipat tayo sa pangalawa. White naman dito si Wesley kontra sa kanyang kababayan na si Jeffrey Song. USA flag. Na lagi rin pong nagcha-champion sa Title Tuesday yan, si Jeffrey Song. Top 3 lagi yan. Basta malakas sa Title Tuesday ito eh. Pero tingnan natin. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4. E6. Aba, yung defense ang tinira niya, itinira sa kanya ngayon. Nag-D4. D5. Knight C3. Aba, baliktaran lang. Kakatuwa-tuwa. E5, C5, A3. Baliktaran lang oh. Kinain. Knight E7. Knight F3.
Ayan, si Anton, kanina po kung matatandaan nyo, H4 ang kanyang rapid variation. Okay? Pero this time, Knight F3 ang ginawa ni Wesley. Second line, kasi po, ang palagi dito, ang long game variation naman dito, Queen G4. Yan ang pangmalayuan, pang diinan yan. Pang ano talaga yan, pang preparasyon na pang long term talaga yan. Haba na ng mga variations na na-develop dyan. Pero itong Knight F3, tingnan natin. Queen A5, inatake kagad ang Pawn C3. Bishop to D2, dinipensahan. Nag C4, okay, para mapigilan yung paparating na development ng bishop. Nag H4. Aba, ito yata gagapang na naman dun. Parang kay Anton din ah. Nag bishop D7, okay, develop. Yung bishop pinupunta doon, ano? Nakita ko na tong ganitong theory. H5, nako, diretso yan. Iwi-weaken yan yung king side, dark squares. Obligado po yan. Obligadong okupahan yan. Kasi nga po, imagine niyo, pupunta yan doon, no? Pupunta yan doon. Tapos, pagka nag G6 yan, ay, weak na weak yung dark squares. Atakihin ng bishop yan, or pwede mag-maneuver, puntahan yung weak square sa F6. Importante makuha yung F6 square. So, yan po ay magkakaroon ng positional defect sa black side. Kaya kailangan pigilan yung H6 ng white. Nag G3 dito. Ano plano ng G3? Siyempre, de-develop yung bishop. Maaring dito or dito. Tingnan natin. Nag Bishop A4. Ayun. At yan po ang lumalabas na novelty o bagong tira sa laban na ito. Dahil ang mga nakatala na may tumira ng Knight C6 at may tumira ng Knight A6. Yan, ayon po sa database record na naitala noong, grabe, 1968 pa at 2017. Aray ko, 1968. Ang bira yan. Grabe, binata pa yata yung lolo ko noon. 1968? Panahon nini yun. Sinong world champion nun? Trivia. Sino world champion ng mga panahon na yan? Si Mikhail Tal yata, no? Mikhail Tal yata yun ah. Panahon pa ni Tal tsaka nila Botvinnik Tigran Petrosian. Ang kulit no? 1968. Balik tayo mga kamatsas. Pero ang 2026, Bishop A4 ang bagong luto sa panahon natin ngayon. Tingnan natin. Nag-Bishop H3 si Wesley. At nag-Knight D7. Nag-castling na. Castling queenside din. Knight H4. Ayan. So dito po, bakit nag-Knight H4 si Wesley? Kasi aatake siya sa kingside. Mag-F4 and babasag hanggat maaari sa F5 para magkabuhay ng atake. Tandaan nyo po, no, ang opening may hangganan lang yan. Dapat laging didisenyo tayo ng pang-atake. Atake is very important kasi ano yan para makapagbigay ng pressure. Mapanginig mo kalaban mo sa pamamagitan ng atake mo. Nag-Queen A6. Ano plano ng Queen A6? Yun lang, nalaliman ako dyan. Queen A6, tinan natin. Nag-Rook B1, okay? Para control muna sa B-file. Nag-G5 na si Xiong. Ayun, okay? Mukhang nagpapa-inpasan talaga. In-inpasan capture nga. F takes G6 at nag-Rook B4. Inatake to, may depensa naman. Hindi ko pa makita yung patamaan ni Wesley. Totoo lang, hindi ko pa matanaw mga kamatsas. Rook B4. Sige, tingnan natin. Hindi ko matanaw Nag-G5, inatake ang knight. Umatras. Okay? Maaring magmamaneuver dyan sa E3. Knight F8. Okay. Gets ko na. Extra support din sa E6. May pressure pa rin dyan kahit paano. Kahit na yan ay depensado. Kasi, okay, gets ko na. Kasi po dito mga kamatsas, may threatening bishop takes sacrifice na Takes, hihiwalay yung bishop. Hihiwalay So, may purpose din pala yung tore, no? May pitik pala doon. Kaya nag-Knight F8 to support the E6. Nag-F4, bumira na si Wesley. Ayan na, diretso yan. Mag-F5 yan, hindi biro yan. Nag-Bishop D7. Ayan, talagang dinoble-doble na ni Xiong yung talagang paparating na F5. Kailangan preparado siya sa paparating na yan. Ang dami na. 1, 2, 3. Okay, yung control sa F5. Kinain lang yung pawn G5. Yun nga lang, hanging. No? Takes. Okay. Binigay yung bishop. Kaya ako na hanging kasi. Pero may bawi. May counter hanging. Ayun! Blunderations! Mga kamachos!
Nag-blunderacious, dalawang question mark. Dapat daw po ang tira, Knight F, G6. Suportahan lang ng simple yung knight. Tapos magbi-bishop G4 naman. Blessing lang, kumbaga sa bilyar. Blessing muna. Ayun. Okay, obvious naman, pagka kinain yun, may kain doon, double pa. O, kahit di na natin i-analyze, di ba? Pangita, double pa, tore, tsaka yung knight atakado. Pero punta tayo dito sa ginawang blunderacious na queen takes a3 mga kamatsas. Bakit kaya naging blunderacious yan? Oh, sinimplihan lang ni Wesley. Oo nga, no? Toink! Oo nga pala, may tunog pa, toink. Oh, nag-bishop c6 na lang. Bakit po? Kasi kung makikipagsabayan dito si Xiong, pwedeng kainin yon, pero ako mas type ko to. Sacrifice rook, check. Kain, mas type ko to. Reyna malulunok eh. 'Di ba? Mas type ko 'yan. Yan, okay. Balik tayo. Pero kanya-kanyang tipo 'yan eh. Iba tipo ni nag-ano siya, nag-bishop c6 si Xiong at ayun, sinimplihan lang po. Boom! Rook takes b7. May discovered attack sa queen, nag-resign na po si Xiong. Bakit? Halimbawa, ilipat na ikain natin dito siguro, kain natin. Okay, queen takes c3 para malaman niyo po bakit nag-resign. Meron kasing follow-up move na rook f3. Atake muna, takbo, syempre, tatakbo, Reyna. At kakainin 'yon. Okay, hindi makain yung tore, may abala pa, nakatreat pa sa queen. Di queen takes d8 natin and rook bf7. Ayun. Sisimplihan na lang ng forma-forma ng ganyan at wala na yan, wala na. Ang daming pyesa na yan eh. Hindi pa makukuha yung hanging bishop, mababawi, makukuha yung knight naman. Kaya rook bf7, genius move na naman eh. So sa madaling sabi, sa kanila pong timpla ng mata, pag nakita nilang medyo parang alanganin na resign, nire-resign na agad. Okay mga kamatsas, dahil po dyan, ito po ang istorya. Bagamat pinakitaan ko kayo ng dalawang laro ni Wesley, napakaganda ng resulta. Pero ito po, nandito pa rin ang resulta. Ipakita ko po sa inyo. Sa elimination, pang number 7 lang si Wesley. Sayang po, hindi siya umabot sa top 3 man lang. Kasi ang nag-champion po si Nihal Sarin. Sigurado walang playoff, pasok na pasok. Yung second and third, laging pinaglalaban. Di ba po? Kagaya ng nagawa ni Wesley sa dalawang play-ins na hindi siya pinalad sa Battle of second na eh. Naglaban sa Battle for second and third. Ayun, si IM Marco. Lupitong IM Marco. IM lang And Sargsyan. Nanalo po yung GM Sargsyan. Sa makatuwid, Nihal Sarin and Sargsyan ang nakapasok together with Magnus Carlsen. At si Wesley, pang number 7 lang. Dalawa talo niya mga kamatyas eh. Ilan ba talo niya? Dalawa talo niya. Kay Nodirbek Jacob Webb, saka kay IM Marco Materia. Ayan, yung nag-second place sa elimination. Pero lumaglag din kay Sean Sargsyan. Sayang Wesley. Bawi na lang sa susunod. Okay po, yan po no. At parang wala ng play-ins eh. Wala na. Okay na po si Wesley. Tinaray niya talaga lahat ng play-ins, nilaruan niya. Sayang yung dalawang play-ins na nasa qualifying match na siya. Doon lang siya bumibigay sa qualifying match. Nung una, kay Nodirbek Abdusattorov, laglag siya. Pangalawa, kay Yu Yangyi ng China, dun siya lumaglag eh. Pero ganun pa man mga kamatsas, syempre, fan tayo ni Wesley, kapit pa rin tayo, no? Ganun talaga. Maganda naman ang mga performances ni Wesley itong mga nakaraan. So, ganun talaga ang buhay. Okay, abangan po natin mga kamatsas ang paparating na March 29 na po, no? Ang FIDE candidates. Sino kaya sa mga mandirigmang pasok sa candidates ang magcha-champion at haharap kay World Champion Gukesh. Ayan, kung kayo po ay nandito pa sa mga pagkakataong ito, comment nyo lang po, dulo na analyze or napanood po ang gandulo ang video nyo. Ayun, comment na lang po kayo, sundan nyo na lang dulo plus yung comment nyo, bahala na kayo doon. Basta gusto ko mabasa, nandito pa rin kayo. Maraming salamat po and mga kamatsas, sa mga gusto pong manood, this coming Saturday, no, March 28, ang 19th edition ng Kamatsas Rapid Open. Nagaganapin po sa Vista Mall, Santa Rosa, Laguna. Ayan, in front of New Valley Mall. So magkita po tayo doon mga kamatsas, no? Kung di man kayo makasali, di man kayo player, pwede kayong pumunta doon. Isang maghapong Saturday na puro chess happiness. Pre-registration with t-shirt mga kamatsas.
Punta po kayo, node kayo doon. Makikita nyo lang po ako doon, umaali-aligid lang. Maraming salamat. Kita-kits po sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.